Gandang hapon! Kumusta kayong lahat? Hapon na naman. At ang bilis ng panahon. October 10 na, guys. So, 20 days to go din matatapos ng October. Ang bilis talaga. Super bilis. At, yes, namili kami ngayong araw na to again. So, nag-shopping na naman. May nakita akong malaking kamote. Tingnan niyo naman. Gigil ako dito sa kamote na to. Gusto ko itong kamote na to kasi matamis. Ayan, and then bumili ako ng cherry tomato kasi kailangan namin nagagawa ng salad yung aking anak. At bumili ako ng malaking pinya. Ayan, pineapple. Hindi ko alam kung magkano kasi walang tag price pero okay na yan. At bumili din ako ng kiwi. So, lagi ko yung binibili ng kiwi. Favorite ko yan. At nakakita ko ng okra, guys! Ayan, bumili ako ng okra kasi madalang doon sa shop na yung magkaroon ng okra. Paminsan-minsan lang. Ayan, bumili din ako ng pears. So, two different shops yung pinuntahan namin kasi doon sa isang shop, walang mga ganito. Tapos, meron din pero ibang klase. Pero mas gusto ko to yung kagaya yung sa atin sa Pilipinas. At syempre, bumili na naman ako ng papaya. I love papaya so much. Yan, dalawa yung binili ko. Dalawang maliit na lang yung binili ko. Sobrang malaki kasi yung dati kong binili. Ayan. And, nakakita ko ng talong, guys. Ito yung regular na talong sa atin. So, dito yung mga talong usually malalaki, diba? Pero nakakita ko ng ganito, ito. So, gusto ko itong gagawa ko ng to. Dalawa lang yung binili ko kasi hindi naman namin mauubos yan. At, syempre, bumili ako ng prune juice. Yes, for my intestine na naman. And alam nyo ba, guys? It has been Friday, Saturday, Sunday. Parang 3 days na lagi nagsasakit-sakit yung tiyan ko. Parang bang kabag. Tapos parang umiikot-ikot dito. Pero alam nyo, ayoko po, as much as possible, ayoko pumunta sa doktor hanggat kaya pang home remedy. Hindi ako basta lagi pumunta sa doktor. Alam nyo naman, pag sa doktor, maraming mga kung ano-ano mga gagawin. Which is pwede mo namang ma-remedihan ng mga natural remedy dito sa bahay. Pag hindi na talaga kaya, pupunta tayo sa doktor. Okay, so, eto, honey soy. Bumili ako nito. Honey soy chicken. Masarap ito. So, kain-kain din tayo ng ganito. Kahit nagsasakit-sakit na yun dyan. Diba? Okay, paminsan-minsan naman kain din tayo ng mga hindi okay na food. wag lang masyadong marami. Tapos, ito bumili ako ng hair conditioner. Yan yung ginagamit ko sa hair ko, guys. Itong Pantene. Ano ito? Repair and protect. Kasi nga, gusto ko laging napoprotectionan yung hair ko. Kasi gusto ko manatili yung straight hair. Yan, paminsan-minsan nag-curl tayo ng hair. Pero gusto ko talaga yung buhok ko natural ng yan, straight. So, ito, yung mas nakahalo, ito dito. Ayan, ito yung lagay ng bagay. Tapos, ito, bumili din kami ng, ito yung lagi namin ginagamit, ang honey. Milk and honey na body wash. At to, meron pa rin kami nagbiling kamote. So, actually, dun sa unang shop na pinuntahan namin, so, uli, ay bumili na kami ng kamote. And then pumunta kami dun sa isang shop. Nakita ko nga itong malaking kamote na ito. Nanggigil talaga ako. Hindi naman ito masisira kahit matagal, di ba? Yan. So, stock na natin yan. Kasi madalang kami makakita ng malalaki. Mas madali kasi gawin yung malalaki kasi sa maliliit. Pag tinalupan mo, bilis lang. Tapos bumili kami ng chicken breast kasi gagawa kami ng chicken with lemon. Ito lang naman hindi nakakain yan. So, spinach din for omelette. Gusto ko ito. Ayan, fresh. Steam fresh. Yan, pang-steam namin ng mga vegetables. At bumili kami ng fish just in case kailangan namin ng fish. Kasi tomorrow, maglalaro ng Gold Barring. So, hindi kami makakapag-shopping together. So, bumili na kami para at least magluluto na lang ako bukas. And dumaan kami dun sa friend namin, hindi na namin ito binili kasi meron silang puno ng lemon. Bumili kami ng lemon kasi gagamitin namin sa chicken with lemon. Ayan. Ano pa nandito? Yes, ito, rock melon. Napansin nyo, mahilig ako sa fruits kasi nga malaking tulong yan sa health natin and
sa pag-glow ng skin din natin nakakatulong. Huwag lang sobra kasi matamis din yan. At itong strawberries, bumili ako kasi mura ang strawberries. Lagi ako nakapamili ng strawberries. Mura. At cucumber. Okay. At meron na naman kaming rock melon. Yan, rock melon. Not a rock melon, a watermelon. Yung isa ang rock melon. At yes, may mango na! May lumabas ng mango. So, bumili kami ng 2 mangoes. Try namin. Alam niyo yung mga mangoes dito, ganito usually. Maraming ganito. Yung, ano bang tawag sa atin to? Apple mango. So, yun lagi ang mga mangoes nila lumalabas dito. Tapos, meron na akong nabiling avocado kasi kahapon na nabili namin, hilaw pa. Wala kang nakita ang hinog na ganito. So, ready nila. Pwede na kainin. At, syempre, ang mushroom. Palagi hindi mawawala ang mushroom and feta cheese. Gagamitin namin ito sa salad kasi gagawa kami ng salad. At yung anak ko, she likes salad. At mainit na ngayon panahon. So, salad-salad na naman. At saka carrot for salad din namin sa salad. Okay, so yan. Yan lahat yung mga binili namin today, guys. At aayusin ko muna ito. Lalagay ko sa mga lalagyan. At si Barry na doon sa kabilang bahay, doon sa bahay ng friend namin na kinuhanan namin ng lemon kasi tinulungan niya na mag-ayos ng bubong nila kasi yung parang exhaust fan ba yung tawag doon? Umiikot na ganun is maingay daw. So, tinutulungan niya maggawa. So, mamaya mabalikin siya dito. Yan, ganyan lang kasimple ang buhay namin, guys. Hindi kami mayaman. Simple lang, pero okay lang naman. Itong mga bag na to, sinutuloy ko to din. Natabi ko kasi gusto ko itong gamitin sa pag-shopping kasi gusto mo ng plastic. Maraming laman at saka isa pa. Madali lang yung dalahin. Madali yung lagyan kasi sa mga plastic. At na nakalimutan akong gawin ka ng umaga. Ang init pa naman ngayon yung garden ko sa likod. Hindi ko pa nadidiligan. Let's go, guys! Samahan niyo ako magdidilig tayo. So, naman magdidilig muna.
Nakalimutan ko talaga yung mga halaman ito. Kawawa naman. At isa pa, gusto kong mag-garden. Hindi ko na nagawa kasi nga nagsakit-sakit yung tiyan ko. Ay, naku, may mga ibon. Kain nila yung seeds. Kasi nagtanim ako ng, ano to, yung buto ng saluyot. Talaga walang tumubo. Kung nakakainis kasi kinakain ng mga ibon. Yan, tuyo-tuyo. Kailangan natin diligan. So, ito yung part na gusto kong idigbag. Gusto kong hukayin yan para tamunan ko din. Kasi sayang naman yung space na ito dito. Tsaka yun doon. So, dinidilig ko lang kasi matigas yung lupa. Kapag hindi nabasa. So, bukas ko yan gagawin. Didiligan ko lang ngayon. Tapos, dito sa part nito, sa gilid, ayan, meron dito yung puno ng kahoy dati na inom nila. Pinutol nila. Pero, ayan, pwede ko nang kukain pa rin ito. Gawa pa rin ako ng plat dyan. Ayan. So, andito sa part na to, ito kasi yan, loan ito. Pero gusto ko sanang gawin niya na kagaya dito sa ginawa ko sa kamote. Tinanim ko dyan yung mga kamote. Then, gusto ko pa yung gilid na yun, idig ko pa rin yan hanggang doon sa dulo. Pwede kong tamunan yan ng ano ng iba pang gulay. Diba? So, plan ko din yung nagawin. Yan hanggang doon sa dulo. Nakakagigil talaga itong puno na to. O, tingnan ninyo, daming bunga. Super sipag talaga bumunga nito. Wala kami nilalagay ditong fertilizer, pero ang galing talaga kasi maganda yung soil sa ilalim. Kaya gusto ko rin magtanim talaga ng mga gulay dito sa area na to. Ayan. So, ito talaga, yun yung yung suha dyan sa atin. So, it's just ganyan lang talaga yung suha nila dito. Ibang klase. So, ibang breed, pero suha siya. Isa lang yung lasa niya. Nasawa kami talaga ni Carla dito nung anak ko. Ayan. Ito na yung apple. O, namumulaklak na, guys. Green apple yan. Ayan. So, pag ganitong day off, nakakapagbisita ako dito sa likod ng bahay namin. So, maliit lang naman itong area namin sa likod. So, at least kahit pa paano, may matamunan din. So, ito naman, namumulaklak na rin itong plum. Sana mamunga. Masarap yung plum eh. Gusto ko rin yan. At itong cherry, hindi siya namulaklak pa, pero nagdahon. Ewan ko lang kung mamulaklak din yan. Gusto ko rin yung cherry. Yan, hintayin ko lang ito na, yan, baha-baha na. Pwede na yan kasi bukas, pwede ko nang hukayin yan. Kasi pag hindi mo talaga binasa, naku, hirap hukayin ang tigas ng lupa dito. Pero maganda naman. Okay na yan. Kaya mahilig talaga ako magtanim-tanim sa totoo lang. Hindi ko lang talaga magawa masyado. Hindi ko masyado matutukan kasi nga nagtatrabaho pa ako. Pero kahit pa paano isinisingit ko, guys. Kasi gusto ko talaga na may mga halaman sa paligid. Tapos dito, itong part na ito, ayan, mga vines lang naman nag-grow dyan. Gusto kong lagyan ng mga flower pots. Yan, itong area na to. Pero hindi pa magawa. So, utay-utay lang. Kasi nga ngayon, sakit-sakit tong tiyan ko. Nakainis tong tiyan na to. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, during the day, okay naman yung tiyan ko. Medyo masakit-sakit pa rin. Pero alam nyo, pagka gabi, kung kailan nyo natutulog na ako, nandun yung parang napapadumi ako, na parang gusto kong umutot. Pero daw papautot, nakakainis.
Pero pagka yung sa umaga na, ayun, medyo humuhupa na siya. Kaya hindi na rin ako nagpunta sa doktor dahil as much as possible nga, hindi mo na ako pupunta sa doktor. Hanggang di naman ganun kagrabe. Pero pag hindi pa talaga ito nawala hanggang mga naka-isang linggo na ganito pa ulit-ulit, talagang pupunta na ako sa doktor, guys. At hindi na maganda. Ayan, kaya nga lagi akong may papaya kasi it helps digestion talaga sa akin itong papaya. At lagi kami may fruits talaga. O, diba? Kahit nga may mga ganyan na ako kasi napapakain ako lagi ng rice. Parang di na sana yung tiyan ko sa rice. At bukod nga sa papaya, meron pa akong prune juice. Ito. Yan, bumili na naman ako kanina pero ito meron pa akong dira. Yung prune juice, palagi kong iniinom din yan para sa digestion. Hirap na. Kaya, kailangan talaga gawin pag umiidad tayo talaga. Ganyan ang nangyayari. So, kailangan natin gawin yung dapat gawin. Kung kailan naman yung gusto kong kumain ng mga masasarap na food. Kasi pag napapasarap ako, grabe yung parang want to sawa, hindi ko mapigilan yung sarili kong kumain. Lalo na kung meron ako nilagang talong, nilagang okra, tapos may kanin, ang sarap pa naman ng kanin. Ay nako, grabe. Inom muna ako nito. Masarap ang lasa nito, guys. Kasi ang prune juice is well known talaga na para sa digestion natin. Kaya ito yung iniinom ko. At malaki talagang tulong, nakakatulong na sa akin para mag-move ng aking, alam nyo na, yan. Kasi nga lately, ganyan. Alam mo siguro pag nagkakaedad ganito, nagbabago yung metabolism, bumabagal. So, kaya kailangan ay dahan-dahan din yung kain. Lalo na yung mga may edad na kagaya ko. I am 55 years old. Kaya, kailangan talaga pigilan ko yung pagkain ko ng sobra. Parang feeling ko kasi bata pa ako pagka ako kumakain. Ang dami kong kinakain, sari-sari. At tingnan ninyo last week ito, diba? Nandito na to last week. So, it has been 2 weeks na nandito yung mga flowers na yan. Pero okay na okay pa siya. Medyo lanta na, pero hindi ko pa tinatapon. Kasi ang ganda pa naman. Kahit ka matuyo yan parang ang ganda niya tingnan pag tuyo, diba? Ipinagpag ko lang sa labas yung mga dahon-dahon. Tapos, pinalta ko ng tubig. So, kailangan ko na naman palitan ng water. So, ito din, kailangan ko itong tanggalin yung mga medyo nalalaglag na. So, nakakatuwa. Sarap ng feeling pagka mayroong fresh flowers sa loob ng bahay. Sa totoo lang, guys. Kaya gusto ko talaga lagi yung may flowers kami. And, yan, ganyan. Ganito lang kasimple yung bahay namin. Ganito lang. So, one day, mag-house tour ako kahit pa paano para sa inyo, guys. Maliit lang yung bahay namin. Simpleng-simple lang. At dahil maganda yung panahon ngayon, guys. Ito yung outfit natin. Ayan. Alam nyo, maganda ito kasi may mahaba siyang tali. May mahaba siyang tali. So, itinali ko dun sa likod. Ayan. Tapos, ginanyan ko sa bewang ko. Tapos, dito sa harap yung dito siya nag-end sa harap. Pwede ibang style, pero ganyan yung ginawa ko. Maganda siya. Fresh siya. At ang ganda ng tela. Tama-tama talaga yung tag-init. So, mainit na yung panahon, pero medyo malamig yung simoy ng hangin. Hindi pa naman summer, pero parang summer siya. So, ito yung ating outfit today. Da-da-da-da-da-da. Ay, lalalik ako ng konti. Ayan, para makita ninyo yung aking shoot. Nakasuot ako ng white rubber shoes. Yan. So, ganyan yung ating style ngayon. Diba? Sarap ng pakiramdam na initan ako talaga. Tingnan ninyo, Nainit-initan yung aking mga balat. Kasi gustong-gusto ko yung init ngayon. Alam niyo sa Pilipinas, takot ako sa sikat ng araw. Pero dito hinahanap-hanap ko talaga. Kaya pag ganitong mainit yung araw, talagang nilalabas ko talaga yung mga balat ko na yan. Pinainitan. At galing na ako sa initan kanina. Ang tagal ko doon sa place ng friend namin na kinuha na namin ng lemon. And then bumalik pa nga si Buddy doon dahil nga nang tinutulungan niya mag-fix nung nila.
exhaust sa bubong. Magbubuo na ako ng box ngayon guys kasi malapit din Pasko. Kailangan na naman akong magbuo nito. So marami lang akong ilalagay naman. Kaya bubuo ko ito ngayon. Wala pa naman akong gagawin. Hindi pa naman kami magluluto. Maaga pa naman. So bubuin ko ito. Napansin nyo, iba na yung kanyang kulay. Kasi yung dating LBC box puti. Pero ngayon brown na, oh, ayan na. So, ito yung big box. So, bubuuin ko ngayon para at least masimulan ko ng malagyan-lagyan na naman ng laman. Marami na rin ako mga ilalaman. Kaya, ready to make that box na naman para mailagay ko na yung mga laman dito. So, let's go! Buuin natin to. Nagtsatsaa lang ako ngayon. Konti lang yung kinain ko kasi nga baka sumakit na naman yung tiyan ko mamaya. Sana naman huwag kasi hindi ako makatulog ng ayos. Okay, yun yung box. Nakita niyo yung box dun sa likod. Doon ko nagpenesto. Nakalagay na doon. Para doon ko na lang lalagyan ng laman. Kasi pag mabigat na, mahirap na ilipat-lipat. So, bukas ko umpisahan siya. Buko ko lang yung isa. Then, bukas ko na rin siguro buuin yung isa. Or sa isang araw na naman. Pero tapusin ko muna, buuin ko muna. Punuin ko muna yun. At pagkatapos, pag napuno ko na yung dalawang box, padala ko na ulit para sa Christmas. Para may pamasko sila doon sa Philippines. Nagkamumay lang ako para ma-relax yung aking tiyan. Alam niyo pa, pag nagkakamomile ako, relax na relax ako. Tapos, ang sarap ng aking tulog. Kaya gusto ko yung chamomile tea. Pero huwag yung sana sasakit yung tiyan ko mamaya. So, yung kinain namin dinner tonight ay chicken with lemon, tapos vegetables, saka mashed sweet potato. Bilang konti lang yung kinain ko kasi parang tingin ko, napaparami din yung kain ko kasi madalas nga nagpa-fasting ako. Then, pag nagugutom ako, para bang napaparami yung kain ko. So, siguro gano'n na nangyari. Kaya nagkaroon ng parang inflammation sa loob. So, kasalanan ko din. Pero anyway,
Pag hindi pa talaga nawala ito, as I told you earlier, na hindi pa nawala within this week, pupunta talaga ako sa doctor. Kailangan ko talagang ipa-check up na ito para mawala na yung sakit ng tiyan. So, I'm gonna end this video, guys, and I'm going to get ready to bed. And thank you so much for watching, everyone. And for those new followers, thank you so much, new followers. At sa mga nanonood lagi ng vlog ko, thank you sa inyo lahat. And tomorrow is another day. Good night, everyone.